So, eto mga sangkay, nadiskubre daw yung pagtakas ni Senator Bato. Okay, tingnan po natin itong impormasyon mga sangkay na nadiskubre nga daw po ang paraan ng pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So, tingnan po natin itong impormasyon mga sangkay mula po sa report. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon mga sangkay, ito ang balita kasi. Tingnan po natin, kasi ito daw po ang... ito po ay version mga sangkay na kwento kung paano daw gagawin ni Senator Bato ang pagtakas. Backdoor pala, tinangka umanong gawing escape route ang GSIS building para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, nagka-rehearsal pa di umano para sa kanyang pagtakas. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Alam nyo, itong Billionaire News talagang sa totoo lang ibang klase mag-research ito Of course, may halo na pong chismis itong ginagawa ng Billionaire News, pero nakaka-intriga talaga, no? Billionaire News, samantalang ang ABS-CBN, ang GMA, ewan ko paano po sila gumawa ng balita, pero hindi ko pa nakita yung ganitong klaseng atake na talagang mahilig po sila manghalungkat. Naalala nyo mga sangkay yung isang kongresista na, ewan ko kung naalala nyo yun, yung isa sa kongresista dito po sa Luzon, kung saan na-discover din po nila ang grabe pong mga proyekto sa ating gobyerno mga sangkay, samantalang sa kongresista. Sila rin po yun mga sangkay nag-research nun. Ang eksenang ito sa Senado Miyerkules ng gabi ay isinisisi sa presensya ng mga NBI agent sa bisinidad ng GSIS building. Pero bakit nga ba nasa GSIS ang mga NBI agent? Ito na. Batay sa liham ni GSIS President Jose Arnulfo Wick Veloso kay NBI Director Melvin Matibag ilang oras bago ang barilan sa Senado, hiniling niya ang tulong ng ahensya para masecure ang lugar at mapanatili ang seguridad sa GSIS complex. Sa isang video na nag-viral kasunod ng Senate shooting Miyerkules, May 13, makikita ang ilan na nagdidrill sa isang pinto. Ayan mga sangkay, nagbabarina. Yan yung viral mga sangkay na nagawan din po natin ng reaction yon. Mga NBI po, mga sangkay ang kasama nila na nagbabarina. So, may explanation din po ang side ng NBI dyan. Lalagyan ng mga screw ang pinto para hindi mabuksan ng magkabilang panig. Ito naman ang version nila. Dito, ang pintuan naman na yan, mga sangkay, nilalagyan po ng harang, screw, mga sangkay, para hindi daw po mabuksan. Just in case dyan po dadaan si Senator Bato de la Rosa, hindi po basta-basta mabubuksan yon. Kaya, mga sangkay daw, binubutasan nila, nilalagyan po ng something siguro tornilyo mga sangkay yung ilalagay po nila dyan para po hindi, kumbaga naka-double lock or double triple lock pa po kasi may butas pa po yan sa pinakailalim Sa labas po niyan, sa tapat po niyan, nandun din po yung mga media. At sabi nga po nila mga sangkay na nakakarinig daw po sila na may nagbabarina dyan. Hindi daw po nila alam kung bakit. So ito yung version naman ng mga NBI. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, nakarating umano kay Veloso na may ilang taga-senado na sumusuri sa lagusan mula Senado patungo sa GSIS. At nakitang dumaan dito at lumabas ng compound ng GSIS. Maaring sinubukan umano ng mga hindi pinangalanang taga-senado kung maaring gamiting escape route ang nasabing passage. Naging maugong na rin sa Senado noong Miyerkules na maaring arestuhin si De La Rosa kapag nag-adjourn na ang sesyon. Kaya batay sa informant ng BNC, ang test run sa Senate GSIS Bridge ay nakikita di umanong escape plan para kay Senador De La Rosa. At para makaiwas na masangkot sa kontrobersiya, minabuti ng pamunuan ng GSIS na ipasara ang lagusan at hiniling ang tulong
ng NBI para masecure ang lugar. Okay, yan po yung version nila. Pero sana mayroong CCTV, no, mga sangkay, para siyempre yung information talagang buong-buo na makukuha natin, mga sangkay. No, kasi ang dating dito parang chismis po. Actually, kabila ang panig, mga sangkay, naglalabas po ng mga matitinding information. Pero pag wala pong ebidensya, chismis po yan. At pwedeng propaganda. Alright? So, ito ay version naman, mga sangkay, nila, itong GSIS. Na nakalap daw po nitong bilyonaryo. Pero ang mga sumunod na insidente ay nauwi sa putukan. Ang nangyaring Senate shooting, naiwasan sana umano kung na-handle lang ng husto ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sitwasyon at komunikasyon sa NBI at GSIS. Isa yan sa dahilan kung bakit umuugong na naman ang posibleng kudeta Lunes, Mayo 18. At isa si Senator Kiko Pangilinan sa pangalang lumalabas na maaring iluklok na bagong SP. Malabo yan, si Senator Kiko Pangilinan. Malabo. Tingin ko hindi siya sasang-ayunan ng majority kung si Senator Kiko Pangilinan. Siguro, kapag si Mig Zubiri may potential, no? Basta hindi po yung solid na DDS at solid na, alam niyo yun, dilaw, mga sangkay, kasi medyo hindi papayag yung ibang mga DDS doon. Halimbawa, kapag dilaw, yung ibang mga DDS doon, hindi sila papanig. Yung kapag pure DDS naman, hindi rin papanig itong mga dilaw, mga sangkay. So, kailangan yung nasa gitna. Si Mig Zubiri, medyo pwede. Pero para kay Pangilinan, hindi siya interesado sa pwesto. Mas mahalagaan niya na maisulong ang kanyang advokasya na mapabuti ang serbisyo sa agriculture sector kaysa hawakan ang liderato ng Senado. Wala pa namang tugon si Senator Sherwin Gatchalian na napabalitang interesado rin umano siyang palitan si SP Alan Cayetano sa pwesto. Para sa Agenda Weekend, Dexter. Okay, so ganyan po yan po yung kwento, mga sangkay, ng Bilyonaryo News, na nagkaroon pa daw ng rehearsal kung paano daw po umexit, paano daw po tatakas si Senator Bato doon po sa may GSIS building. So, kaya tumawag daw po or gumawa ng sulat ang opisyal ng GSIS at NBI na bantayan ang kanilang building para maiwasan daw po ang pagkakasangkot nila kung ano man ang mangyayari. Yun po yung version ng bilyonaryo. Yun daw po ang chismis na nasagap nila, mga sangkay. Pero kung kayong tatanungin, naniniwala ba kayo dyan? Comment down below ano po ang inyong mga opinion. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Sangkay Revelation. Magaganda po yung topic natin dito about po sa Bible, about po sa mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.